Okay, ano 'tong quantitative fund? So, itong quantitative fund or quant fund, sa mga financial engineers o dun sa trading, ang tawag dito is quant fund. So, ito ay ginagamitan ng quantitative investment analysis o yung ah, ah, quantitative analysis in finance, no? So ito yung paggamit ng mathematical and statistical method. Yun ang ginagamitan nitong doon yung ginagamit sa quantitative fund. So ano example nitong quantitative fund o quant fund? Yung ating mutual fund, exchange traded fund or ETF, at saka yung hedge fund. Yun yung tatlong types ng quantitative fund. So mga applied mathematics ang kailangan dito kasi gumagamit ng mathematical model at saka statistical tools. So napakahirap na trabaho nito, no? So yun, butit na laman natin yan, yung mga klase ng quant fund at saka yung financial quantitative analysis. Yung financial quantitative analysis, ginagamit yun sa quant fund kung paano siya i-analyze. So, lagay na lang natin sa ganun. Ganun siya kahirap na trabaho, pero wala. Pero sa atin, kailangan alam lang natin yung meaning. Okay? Para ma-appreciate. Alam naman natin mahirap, pero wag naman tayong maging ignorante sa mga ganyan. Kasi pag alam natin yung meaning, mas appreciated natin, hindi natin sila masisisi at maiintindihan natin kung bakit hindi biro yung trabaho ng isang tao, lalo na sa mga gumagawa talaga ng ganito. So, yun na yung nakikita natin na kailangan importante, no? Kasi hindi ito yung sa accountant yung technical fundamental analysis. Ito yung technical fundamental analysis sa mga accountant yun. Pero pag sinabi mong quantitative, financial quantitative analysis, iba. Kung mahirap na yung fundamental analysis, mahirap din yung quantitative finance analysis. Kasi may statistical and mathematical model na involved dun. So parehong mahirap kasi ang mga tao familiar dun sa accounting side Pero dun sa trading side, medyo o konting tao ang nakaka-appreciate niyan kasi hindi litaw na litaw yan. So, yun, butit na tutunan natin yan para alam natin, no? Quantitative fund o quant fund and yung quantitative analysis in finance. So, yan yung mabuting nalaman natin ngayon. So, yun lang po.